Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 7. Kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon. Ikalawang bahagi. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon. Ikalawang bahagi. Mga kasanayan. Una, natutukoy ang mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda. Pangalawa, napahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda. Pangatlo, nakagagawa ng isang liham panghiling sa Pangulo ng Bansa hinggil sa mga nais na pagbabago. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Tukuyin kung ang mga sumusunod ay mga layunin ng kilusang propaganda o hindi. Isulat ang oo kung ang pahayag ay layunin at isulat naman ang hindi kung hindi ito layunin. Una, gawin ang Pilipinas na bahagi o lalawigan ng Espanya. Oo. Pangalawa, muling pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Kortes ng Espanya. Oo. Pangatlo, pagiging mataas ng mga Pilipino kaysa sa Espanyol sa harap ng batas. Hindi. Pang-apat, sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas. Oo. Panglima, pagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagpupulong. Oo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, sino-sino ang mga Pilipinong reformista at ano ang kanilang ambag sa kilusang propaganda? Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Dr. Jose Rizal. Sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagmulat sa kalupitan ng kolonyal na pamahalaan. Marcelo H. Del Pilar. Naging patnugot ng La Solidaridad at nagsulat laban sa pang-aabuso ng mga praile. Graciano Lopez Cayena. Nagtatag ng La Solidaridad at mahusay na manunulat at mananalumpati. Mariano Ponce. Nagsulat ng mga artikulo upang ipaalam sa ibang bansa ang kalagayan ng Pilipinas. Antonio Luna. Nag-ambag ng mga sulatin tungkol sa reforma at nasyonalismo. Ikalawa, paano mo pahahalagahan ang mga ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda sa panahong kasalukuyan? Pahahalagahan ko ang kanilang ambag
sa pamamagitan ng paggalang sa kasaysayan, pagiging mulat sa mga isyong panlipunan, at paggamit ng karapatan sa malayang pagpapahayag ng may pananagutan. Pangatlo, bilang isang mag-aaral, paano mo maipaparating ang mga pagbabago na nais mo sa ating bayan? Maipaparating ko ang aking saloobin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagkikilahok sa mga talakayan sa paaralan at komunidad, pagsunod sa batas, at paggamit ng boses sa mapayapa at makabuluhang paraan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang isa. Subukin Nation. #susing salita ng aralin. Panuto. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Una, mga nagnanais na pagbabago sa pamamagitan ng malinis at payapang paraan. Magaling. Reformista. Ikalawa, kilusan na nangampanya para sa pagbabago ng sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Tama. Propaganda. Ikatlo, siya ang may akda ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Magaling. Jose Rizal. Unang aralin, mga Pilipinong reformista at kanilang ambag sa kilusang propaganda. Pamprosesong pag-unawa. Napag-aralan mo ang kilusang propaganda at ang mga layunin nito noong nakaraang linggo. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang mga Pilipinong reformista at kanilang naging ambag sa kilusang propaganda. Mga reformista. Jose P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Antonio N. Luna, Juan N. Luna, Pedro A. Paterno, Isabelo F. de los Reyes, at Felix R. Hidalgo. Narito naman ang kanilang ambag sa kilusang propaganda. Pagbuwag ng monopolyo sa tabako. Pagpapalit sa buwis na sedula. Pagbabawas sa sapiltang paggawa mula sa 40 araw hanggang sa 15 araw sa loob ng isang taon. Pagpapatuloy sa ibang probisyon ng batas sa mga pamahalaang lokal noong 1893.
Si Jose Rizal. Dahil hindi matanggap ni Rizal ang mga katiwalian at pangalipin ng mga Espanyol sa Pilipinas, sumulat siya upang magising ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Siya ay sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere ay nobelang naghahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit at pagkaganid ng mga pinuno at prailing Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Kanyang pinuna ang mga masasamang at maling pamamalakad ng mga Espanyol at pati na rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga pamahiin at kawalan ng pagsisikap. Samantalang, ang El Filibusterismo ay inilahad ang nalalapit na revolusyon ng bansa. Nakalahad dito ang hindi pang sang-ayon ni Rizal sa paggamit ng tahasang paghihimagsik upang makamit ang mga reformang hinihiling para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Mahigpit na ipinagbawal din ng mga Espanyol ang pagbabasa ng dalawang nobela ni Rizal. Palihim itong pinasa ng maraming Pilipino at nakagising sa kanilang damdaming makabayan. Ang kinahinatnan ng kilusang propaganda. Hindi nagtagumpay ang mga propagandista sa kanilang mga layunin. Ang mga pagbabago na kanilang inaasam mula sa mga Espanyol ay hindi nila nakamit. Nagkasakit at nawalan ng salaping panustos sa kilusan ang mga pinuno ng propaganda. Hindi nila natustusan at naipagpatuloy ang paglalathala ng La Solidaridad. Nagkawatak-watak na rin sila nang mamatay si Marcelo H. del Pilar dahil sa kawalan ng mga namumuno. Nasiraan din sila ng loob nang ipatapon si Rizal sa Dapitan, Zamboanga. Noong Disyembre 30, 1876, binaril at namatay si Rizal sa Bagumbayan o ang Luneta. Ito ay nagpasiklab lalo sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang pakikipaglaban ay ipinagpatuloy ng mga katipunero dahil naniwala silang magkakaroon lamang ng reforma sa pamamagitan ng tahasang paghihimagsik. Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang 2. Pamprosesong mga tanong. #I understand. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga reformista na naghangad ng pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol? Magaling! Ang ilan sa mga reformistang naghangad ng pagbabago sa pamamahala ng mga Espanyol ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Mariano Ponce at Antonio Luna. Ano-ano ang mga naging ambag ng mga reformista sa kilusang propaganda? Tama! Ang mga reformista ay nag-ambag sa kilusang propaganda sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga akda at artikulo, paglalathala ng La Solidaridad at paghiling ng mapayapang reforma
para sa mga Pilipino. Bakit ipinapatay si Rizal? Anong epekto nito sa mga katutubong Pilipino? Mahusay! Ipinapatay si Jose Rizal dahil itinuring siyang banta ng pamahalaang Espanyol at ang kanyang kamatayan ay nagmulat at nagpasiklab ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Gawain bilang 3. Kilalanin mo. Hashtag I must know. Paano to? Kilalanin mo ang pangkat ng makabayang Pilipino na kabilang sa mga reformista. Ibigay o sabihin ang kanilang mga pangalan. Una, siya ay si Marcelo H. del Pilar. Pangalawa, Jose P. Rizal. Pangatlo, Graciano Lopez Haina. Pang-apat, Antonio N. Luna. Pang-5, Juan N. Luna. Ikatlong araw, paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 4. Data retrieval. Hashtag iRetrieve. Paano to? Punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon. Sagutin na natin, mga reformista. Una, Jose Rizal. Ambag sa kilusang propaganda. Sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na tumuliksa sa pangabuso ng mga Espanyol. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Namulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng bansa at napatibay ang damdaming makabayan. Marcelo H. del Pilar. Ambag sa kilusang propaganda. Naging patnugot ng La Solidaridad at nagsulat laban sa kapangyarihan ng mga praile. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Nalinang ang kaisipan ng mga Pilipino tungkol sa karapatan at reforma. Graciano Lopez Haina. Ambag sa kilusang propaganda. Nagtatag ng La Solidaridad at nagsulat ng mga sanaysay laban sa pang-aapi. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan. Mariano Ponce. Ambag sa kilusang propaganda. Sumulat ng mga artikulo upang ipaalam sa mundo ang kalagayan ng Pilipinas. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Nakilala ng ibang bansa ang hinaing ng mga Pilipino at ang kanilang pagkikibaka. Antonio Luna. Ambag sa kilusang propaganda. Nag-ambag ng mga sulatin tungkol sa reforma at pagmamahal sa bayan. Epektong dulot sa mga katutubong Pilipino. Napukaw ang nasyonalismo at disiplina ng mga Pilipino. Gawain bilang 5. Liham kahilingan. Hashtag iWrite. Paano to?
Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng liham sa ating Pangulo hinggil sa pagbabago sa ating pamahalaan, anong 3 pagbabago ang hihingin mo? Isaad kung paano ka makakatulong upang makamit ang mga pagbabagong nais mo. Gawing gabay ang rubrics sa ibaba. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Mga reformista. Jose P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Mariano Ponce, Antonio N. Luna, Juan N. Luna, Pedro A. Paterno, Isabelo F. de los Reyes, at Felix R. Hidalgo. Ang kanilang ambag sa kilusang propaganda. Maaari mo ba itong basahin? Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pamprosesong mga tanong. Basahin at sagutin. Pagsusulit. Paano to? Basahin ang mga pangusap at piliin ang tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang hindi kasapi sa mga reformista ng kilusang propaganda? A. Antonio Luna, B. Jose Rizal, C. Apolinario Mabini, D. Juan Luna. Ano ang tamang sagot? C. Apolinario Mabini. Pangalawa, ang mga sumusunod ay mga reformang natamo ng kilusang propaganda maliban sa A. Pagbuwag ng monopolyo sa tabako, B. Pagpapalit sa buwis na sedula, C. Pagbabawas sa sapiltang paggawa mula sa 40 araw hanggang sa 15 araw sa loob ng 1 taon, D. Kalayaan ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? D. Kalayaan ng Pilipinas. Pangatlo, siya ang reformista na sumulat ng nobelang El Filibusterismo. A. Andres Bonifacio, B. Antonio Luna, C. Jose Rizal, D. Marcelo Del Pilar. Ano ang tamang sagot? C. Jose Rizal. Pang-apat, kilalanin ang nasa larawan. A. Juan Luna, B. Antonio Luna,
C. Mariano Ponce. D. Marcelo del Pilar. Ano ang tamang sagot? Siya ay si Juan Luna. Panglima, kilalanin ang nasa larawan. A. Graciano Lopez Jaena. B. Antonio Luna. C. Mariano Ponce. D. Jose Burgos. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Siya si Graciano Lopez Jaena. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga Pilipinong reformista at ang kanilang ambag sa kilusang propaganda. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.